Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Madalas maging panakot noon sa mga bata ang mga puting van para hindi sila gumala kung saan-saan. Pinapaniwalaan na nangunguha sila ng mga bata para ibenta ang mahalagang organs sa katawan. At ang panakot na ito sa mga bata hanggang ngayon ay kanila pa ring pinapaniwalaan. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga solid listeners. Sana po'y makita nyo kaagad ang email ko dahil excited na po akong mapakinggan ito sa inyong channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang JJ, 30 years old na ako ngayon at ang ibabahagi ko naman pong kwento sa inyo ay nangyari noong 12 years old pa lamang ako. Dito na kami nakatira sa Pampanga pero dati rin kaming tumira sa Quezon Province at doon po nangyari ang kwentong isishare ko sa inyo. Papadudot, yung tinitirahan po namin noon ay masasabing liblib pa noong time na yon. Dahil hindi pa sementado yung daan papunta sa amin. Kahit tricycle ay hindi pa kayang pumasok dahil napakadelikado talaga ng daanan. Yung mismong gilid kasi ng kalsada ay gumuhong parte na ng bundok. May palusong pa yun doon na mahirap talagang daanan ng sasakyan dahil malalim ang uka ng kalsada. Malakas ang agos ng tubig doon. Tuwing umuulan kaya nauuka ang lupa, dahilan para mahirapan ang mga sasakyan na dumaan. Grade 6 na nga pala ako noong time na yon, Papa Dudut. Alam ko pong taga Quezon din kayo kaya baka pamilyar din kayo sa term na gagamitin ko. Madalas po kasi gawing panakot ng mga magulang namin yung mga nakukunguha ng bata na kung tawagin sa amin ay sipay. Kaya tuwing naglalaro kami, hindi kami pinapayagan ni na mama na pumunta sa malayo. Kadalasan ay doon lang talaga kami sa paligid ng bahay namin. Gumagawa kami ng bahay-bahayan, baril-barilan na gawa sa tangkay ng dahon ng saging. At kung ano-ano pang laro na inimbento namin para lamang makapaglibang. May isang pagkakataon na umingay na naman yung balita sa amin na mayroon na naman daw batang nawawala. At ang duda ng mga taga doon sa amin. Kinuha sila ng sipay na sakay ng kulay puting van. Kaya tuwing nakakakita kami ng puting van noon ay matinding kabang nararamdaman namin. Naguunahan na kami sa pagtakbo o kaya naman ay nagtatago muna hanggang sa makalampas ang ganong sasakyan. Papadudot, dahil sa takot namin na yon sa mga sipay, ay nalagay kami sa isang sitwasyon na hindi namin nakalaing mararanasan namin ang kaibigan ko. Para makaiwas kaming makaengkwentro ng puting van, hindi kami dumadaan sa kalsada pa uwi sa amin. Liblib po kasi yung daan. Halos wala talagang dumadaang sasakyan dahil hanggang kanto lamang ang tricycle. Kahit sumasakay kami ay hanggang doon lang talaga kami ibinababa. May isang daan pa naman papunta sa amin. Pero hindi na kalsada ang daraanan kundi ilog. Binabaybay lang namin yon hanggang sa makarating sa bahay namin. Kaya lang, Papa Dudut, mas liblib at mas delikado yon dahil bukod sa wala na talagang bahay sa daraanan namin, malaki din ang posibilidad na matuklaw kami ng ahas dahil puro damuhan doon. Tatawid lamang kami ng ilog kapag malapit na kami sa bahay. Pero hindi kami tumatawid sa mismong tapat na ng bahay namin dahil malalim ang parting yon ng ilog.
Iniiwasan naming mabasa ang mga gamit namin dahil siguradong mapapalo kami ng aming magulang. May isang araw Papa Dudut na natagalan kami sa eskwelahan. Grupo kasi namin ang cleaners noong araw na yon. Malas namin dahil Biyernes pa natapat ang schedule namin. Yun po talaga ang pinaka makalat na araw dahil pinagliliha kami ng desk namin. Lahat ng kalat na matitira ay kami ang maglilinis. Magkasabay kami palaging umuwi ng pinsang kong si Tupe. Mahigpit kasi ang nanay at tatay niya at ayaw siyang pinapasama kung kani-kanino kaya mula nang mag-aral kami sa elementarya ay ako lang talagang naging kaibigan niya. Doble-doble pa ang kamalasan ko noong araw na yon dahil nawala pa yung payong ko na kabibili lamang ni mama. Ayaw kong magdala ng payong kapag hindi naman umuulan dahil para sa akin ay nakakabakla yon. Pero dahil nagagalit si mama ay napilitan na lamang akong dalhin yon. Kaya lang nang pauwi na ako ay wala na yon sa sabitan namin sa labas ng classroom. JJ, bilisan mo na sa paghahanap. Baka abutin tayo ng gabi sa daanan. Wala tayong pang ilaw. Naiinip na ang sabi ni Tupe. Hindi nga ako pwedeng umuwi na hindi dala yung payong ko. Mapapalo ako ni mama. Matagal-tagal ko ring hinanap ang payong ko Papa Dudut hanggang sa makita ko yon sa may basurahan sa ibaba ng building namin. Napagtanto ko na pinagtripan na naman ako ng kaklase ko. Medyo maaga pa naman nang lumabas kami ng school pero masyado po talagang mabilis dumilim ng araw na yon. Kaya nang makarating kami sa may ilog ay unti-unti nang kumakalat ang dilim sa kapaligiran. Ikaw kasi ang tagal-tagal mong maghanap ng payong mo. Gagabihin na tayo. Ano magagawa ko pinagtripan na naman ako ng mga kaklase natin. Kung hindi ko hinanap tong payong ko wala na to bukas. Oo na, bilisan mo na lang maglakad, wala tayong ilaw. Binilisan na namin ito ang paglalakad. Halos tumakbo na nga kami noon. Pero dahil malayo-layo talaga ang lalakarin namin ay medyo bumagal pa rin kami. Pagdating namin sa gubat na daraan na namin ay biglang bumagal ang paglalakad ni Tupe. O anong nangyari sa'yo? Parang kanina madaling madali ka. Malapit na kasi tayo dun sa bahay ng matandang aswang. Ano? Sinong matandang aswang? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Pero wala sa itsura ni Tupe na nagbibiro lang siya ng mga sandaling yon Papa Dudut. At napatunayan ko yon nang ituro niya sa akin yung kaisa-isang bahay sa dinaraanan naming gubat. Napapaligiran ng mga damo at punong niyog ang dinaraanan namin at wala talagang ibang bahay doon maliban sa maliit na kubo na itinuturo ni Tupe. Matagal ko lang napapansin yon pero kahit isang beses naman ay hindi ko pa nakikita yung may-ari. Ilang sandali pa ay bigla na lamang sumulpot sa harapan namin ang isang itim na aso Papa Dudut. Nakapagtataka na humarang talaga yon sa daraanan namin. Itinaboy ko yung aso gamit ang payong ko. Pero hindi talaga yon natinag sa kanyang kinakatayuan. Nang sulyapang ko noon si Tupe ay napansin kong namumutla na siya at kinakabahan. Kalmado pa naman sana ako ng oras na yon Papa Dudut. Hanggang sa bigla na lamang siyang nagsalita. JJ, hindi na yata aso yung nasa harapan natin. Pumalik na tayo. Ano ka ba Tupe? Ang layo ng nilakad natin. Konti na lang malapit na tayo sa uwian natin. Inulit ko ang pagtataboy sa aso gamit ang payong ko. Sa pagkakataong yon ay mas nilakasan ko pa ang boses ko kahit na nakakaramdam na rin ako ng takot. Ilang sandali pa, biglang lumabas yung matandang nakatira sa kubo. Nanlilisik ang mga mata ng matanda nang makita niya ang ginagawa ko na halos hampasin ko na ng payong ang asong nasa harapan namin. Sa takot ni Tupe ay nagmamadali na siyang tumakbo pabalik. Wala na rin akong nagawa noon kundi ang sundan siya. Pareho kaming hinihingal ng makalabas ng gubat Papa Dudut. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Aswang yung matandang yun.
Sa awa ng Diyos ay nakauwi naman kami ni Tope ng ligtas. Noong gabing yon, Papa Dudut, mabuti na lang at may nakasabay kami sa kalsada na may dalang flashlight kaya kami nakauwi. Naabutan kong paalis na ng bahay si Papa para sunduin ako dahil sa pag-aalala niya. Kung hindi pa raw ako dumating ay baka pinuntahan na niya ako sa school namin. Papatayin mo ako sa pag-aalala, JJ, sabi ni Mama. Hindi pa niya magawang kumalma dahil sa pag-aalala niya, Papa Dudut. Sa susunod, wag na kayong magpapagabi. Paano na lamang kung isang araw ay kayo naman ni Tope ang mawala? Naintindihan ko naman noon kung bakit nagalit si Mama kaya hindi na lamang ako sumasagot sa kanya. Pero sa mga sumunod na araw ay mas naging maingat pa kami ni Tope. Sinisigurado namin na hindi kami aabutin ng gabi sa daanan. Ilang araw lang mula nang mangyari yon, isa na naman sa mga kaklase namin ang nawawala. May pagkabuli yung kaklase kong yon kaya hindi ko na siya kasundo at wala rin talaga akong masyadong alam tungkol sa kanya. Pero nakaramdam din ako ng takot para sa kanya, Papa Dudut, dahil posibleng nabiktima na rin siya ng mga nangunguha ng bata noong time na yon. Ano na kayang nangyari kay Jigs? Mahanap pa kaya siya ng mga magulang niya? Curious na tanong sa akin ni Tope. Ramdam ko noon ang kaba at halos hindi kami makapag-focus sa paglalakad sa kakalingalinga sa paligid. Tumatabi kami kaagad sa pinakagilid ng kalsada tuwing may dumaraang van. Medyo nakahinga lamang kami ng maluwag nang makarating na kami sa may tabing ilog. Binaybay namin yung maduming masukal na daanan pero hindi na kami aabot pa sa bahay nung matandang aswang. Bali yung kalahati ng lalakarin namin pagkatawid ng ilog ay sa kalsada na noong sityo namin, Papa Dudut. Sana mahanap pa si Jigs. Baka naman may pinuntahan lang siya tapos ay hindi agad nakauwi. Alam mo naman yun, medyo maloko talaga yun. Kaedad nga lang natin pero may syota na kaagad. Baka nagtana na. Natatawa pang biro ni Tope. Medyo nagkatawanan pa kaming dalawa habang naglalakad, Papa Dudut. At nung kailangan na naming tumawid sa ilog ay nagtanggal na kami ng sapatos at medyas. Nakakainis, kundi lang talaga dahil doon sa matandang aswang na yon, mas malapit sana yung lalakarin natin. Tsaka hindi natin kailangan dumaan doon sa kalsada. Wala naman tayong magagawa. Kesa naman na gawin tayong hapunan nung matandang aswang na yon sa kanong aso niya. Pagdating namin sa bandang kalsada, wala kaming kasabay sa paglalakad kaya halos tumakbo na kami ni Tope. Pero ilang sandali lang noon, Papa Dudut, ay pareho kaming napahinto ng pinsan ko nang makarinig kami ng paparating na sasakyan. Papa Dudut, namutla kaming dalawa nang makita namin yung puting van na medyo may kalumaan na. Gustuhin man naming tumakbo ng mga sandaling yon ay hindi namin kaagad nagawa dahil mabilis yung takbo noong van kahit na bako-bako ang daanan. JJ, anong gagawin natin? Tumakbo na tayo, Tope. Pero kahit tumakbo kami noon, Papa Dudut, ay naabutan pa rin kami ng van. Nakakapagtaka kung bakit naligaw doon yung van na yon kahit na alam nilang lubak-lubak ang daanan. Puno ng putik ang gulong at gilid ng sasakyan nang huminto yon sa tapat namin. Sabay kaming napasigaw nang bumukas ang pinto at tumambad ang isang lalaki na hindi nalalayo ang edad kay Papa. Tandang-tanda ko pa ang mga sinabi niya noon. Mga bata, saan kayo nakatira? Sakay na, ihahatid din namin kayo para hindi kayo maglakad ng malayo. Sabay ring kaming napailing ni Tope. Hindi na po, malapit na po kami sa bahay. Taga dyan lang po kami. Kinakabahan kong sabi noon sabay turo sa unahan namin. Kaya lang, Papa Dudut, wala naman talagang bahay sa itinuturo kong direksyon. Kaya lalong napangisi yung lalaki. Nagpatuloy siya sa pangungumbinse na sumakay na kami sa van.
At nang hindi pa rin kami natinag, lumabas na sa van yung lalaki, pati yung kasama niya. Sinubukan naming tumakbo pero mabato ang dadaanan namin kaya hindi naman namin nagawang magmadali. Nahablot ng dalawang lalaki ang bag namin kaya hindi na kami nakatakas pa. Pero Papa Dudut, noong isasakay na nila kami sa van ay bigla na lamang silang sinunggaban ng isang malaking aso. Itim na itim yon at parang galit na galit doon sa dalawang lalaki. Nabitawan nila kami pero hindi kami kaagad nakaalis dahil sa pagkagulat sa nangyari. Nagkatinginan kami ni Tupe nang makilala ang asong sumugod sa mga lalaking sakay ng van. Iyon ang alaga ng matandang aswang sa may ilog. Nang lumingon kami ay hindi nga kami nagkamali dahil nakita naming nakatayo sa hindi kalayuan ng matandang babae habang nakaawang ang bibig. Para siyang may ibinubulong. Nang mga sandaling yon ay mas lalong naging mabangis ang alaga niyang aso. Nakagat noon sa braso yung isang lalaki kaya napigilan na silang umalis at iniwan na lamang kami roon. Kaya lang dahil hindi sila makakapag-U-turn sa kinakaroonan nila, dinerecho na lang nila yung van. Tupe, wag na tayong dumaan dito. Siguradong babalik pa ang mga yon kasi wala naman silang ibang dadaanan. Natataranta kong sabi sa pinsan ko. Sumang-ayon naman sila. Sumunod kayo sa akin. Matigas na sabi ng matandang aswang. Nagkatinginan kami ni Tupe at parang nag-aalangan pa kaming sumunod sa matanda. Pero kung hindi namin yun gagawin ay posibleng maabutan pa kami ng mga nangunguha ng bata. Ewan ko Papa Dudut pero biglang nawalang takot ko doon sa matanda. Lalo na nang maisip ko yung ginawa ng alaga niyang aso. JJ, bakit tayo sumusunod sa matandang yun? Di nga tayo nakuha ng mga sipay pero baka maging hapunan naman tayo ng dalawang yan. Bulong sa akin ng pinsan ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit biglang dumating yung matanda kanina? Niligtas tayo ng alaga niya, Tupe. Kung hindi dahil sa kanila baka nawawala na rin tayo ngayon. Sumang-ayon naman sa akin si Tupe pero ramdam ko na medyo nag-aalangan pa talaga siya ng mga sandaling yon. Ganon din naman ako Papa Dudut pero sa isip-isip ko ay kung may balak na masama sa amin yung matanda ay ginawa na kaagad nito pagkaalis pa lamang ng mga sakay ng van. Hanggang sa namalaya na lang namin ito na nandoon na kami sa tapat ng kinakatakutan naming bahay. Malapit nang dumilim, kahit maglakad kayo pa uwi, tiyak na aabutan kayo ng dilim sa daanan. Mahirapan na kayong dalawa. Sabi niya sa malumanay na boses. Pumasok kayo. Nagkatinginan pa kami ni Tupe bago pumasok sa bakuran ng matanda. Taliwas ay inaasahan namin ang tumambad sa aming paningin ang mga sandaling yon. Papa Dudut, dati ay kung anong naiisip namin mga buto mula sa katawan ng tao. Pira-pirasong laman at kung ano-ano pa ang inaasahan naming makikita sa loob ng bahay ng matanda. Pero isang malinis at maliwalas na sala ang tumambad sa amin. Walang kahit na anong senyales ng kinatay na tao. Ganon din ang kusina. Alam ko kung anong iniisip ninyo tulad ng karamihan sa mga taga dito. Pero huwag kayong mag-alala, wala akong balak ng gumawa ng kung anong masama sa inyong dalawa. Kung meron man ay ginawa ko na sana noong araw pa lamang na muntik nyo ng sakta ng alaga kong simulong. Ako nga pala si Guada. Pwede ninyo akong tawaging Manang Guada o Aling Guada. Salamat po sa pagtulong ninyo sa amin na Aling Guada, ang sabi ko sa kanya. Saka lang namin napagtanto na nagkamali nga kami sa iniisip namin sa matanda. Hindi siya kasing sama ng iniisip namin. Pero ang ipinagtataka ko lamang noon ay kung bakit parang may kakaiba pa rin kay Aling Guada. Magtatanong na sana ako sa kanya nang bigla siyang pumunta sa kusina. May kinuha siya roon. Pagbalik niya ay may dala na siyang mga biskwit na hindi pa nabubuksan. Alam kong hindi kayo basta-basta kakain kung ihahain ko sa inyo ang niluto kong hapunan. Kaya pag
tiyagaan nyo na lamang muna ang mga biskwit na yan. Umupo siya sa tapat namin. Yung alaga niyang aso na simulong ay tila maamong tupal na umupo sa gilid ng upuan habang nakatingin sa amin. Karamihan sa mga taga dito ay iniisip na aswang ako at kumakain ng sariwang karne ng tao. Pero mali sila nang iniisip tungkol sa akin. Hindi ako aswang pero nagmula ako sa angkan ng mababagsik na mangbabarang kaya naintindihan ko kung bakit natatakot kayo sa itsura ko. Bigla akong nakonsensya sa mga naisip namin tungkol sa kanya, Papa Dudut. Nahusgahan kaagad namin siya dahil sa kanyang itsura, lalo na't may alaga siyang itim na aso. Dagdag pa ang mga naririnig naming kwento nang nagpapaalala ng takot namin kay Aling Guada. Kung gano'n ay hindi po talaga kayo aswang, paninigurado ko pa noon. Umiling si Aling Guada. Sa pagkakataong yon ay napakagaan na ng itsura niya. Kaya naman tuluyan nang nawala ang takot namin sa kanya. Hindi lang talaga siya palangiti pero ramdam ko noon na mabuti nga na tao si Aling Guada. Hindi ako aswang, wala sa lahi namin ang ganun. Ganito lang talaga ang itsura, dala na rin ng katandaan. Saka hindi talaga ako madalas lumalabas ng bahay dahil lahat naman ng kailangan ko ay nandito na. Sa bakuran ko, bihira lang akong mamalengke. Papa Dudut, saka lang namin naintindihan kung bakit umiiwas sa mga tao si Aling Guada. Ayaw niya rin kasi na masaktan siya o mapahamak dahil sa maling iniisip sa kanya. At sa alaga niyang aso. Tungkol naman kay Mulong, mabait naman daw ang alaga niya at natuturuan niya yon. Nagiging mabangis lamang daw yon tuwing nakakaamoy ng panganib. Medyo natagalan pa kami sa bahay ni Aling Guada dahil sa pagkukwento niya. Hindi namin namalayan ang oras. Gabi na at madilim na sa labas kaya mahihirapan na kaming makauwi. JJ, siguradong hinahanap na tayo sa bahay. Kailangan na nating umuwi. Napatingin kami kay Aling Guada na biglang tumayo at may kinuha sa kusina. May kinuha siyang flashlight saka yon inabot sa amin. Heto, gamitin niyo itong pang-ilaw para hindi kayo mahirapan sa paglalakad. Tinanggap naman namin yon pero nag-aalangan pa rin kaming umalis dahil nakakatakot na sa dadaanan namin ng ganong oras. Aling Guada, pwede niyo po ba kaming samahang umuwi? Nakakatakot na po kasi sa labas. Sabi noon ni Tupi. Tumango naman sa amin si Aling Guada. Nag-aalala din daw siya na baka kung mapaano kami sa daanan dahil gubat ang papasukin namin bago makarating sa may mababaw na parte ng ilog. Kaya lang, Papa Dudut, ay bago pa man kami makalabas ng bahay ni Aling Guada, nakarinig kami ng sigaw sa labas ng bakuran niya. At nang pakinggan namin yon ng mabuti ay agad naming nakilala ang boses ni Papa at ng tiyuhing ko na ama ni Tope. Tumango naman sa amin si Aling Guada. Nag-aalala din daw siya na baka kung mapaano pa kami sa daanan dahil gubat ang papasukin namin bago makarating sa may mababaw na parte ng ilog. Kaya lang, Papa Dudut, ay bago pa man kami makalabas ng bahay ni Aling Guada, nakarinig kami ng sigaw sa labas ng bakuran niya. At nang pakinggan namin yon ng mabuti, agad naming nakilala ang boses ni Papa at ng tiyuhing ko na ama ni Tope. Nagulat kaming lahat nang bigla na lamang pinagbabato ang bubong ni Aling Guada habang sumisigaw na ilabas kami ng pinsan ko. Ilalabas na sana kami noon nang pigilan kami ni Aling Guada. Sandali, wag muna kayong lumabas. Delikado, baka tamaan kayo ng bato. Ako na munang bahalang makipag-usap sa kanila, sabi pa ni Aling Guada. Nakinig naman kami sa kanya pero hindi namin maiwasang mag-alala dahil baka masaktan ni na Papa si Aling Guada.
Siguradong may nakapagsabi sa kanila na nakita kami na kasama ng matanda kaya sumugod sila kaagad. Kinabahan kami ni Tupi, hindi para sa mga magulang namin kundi para sa matandang tumulong sa amin. Lumabas si Aling Guada para makipag-usap kina Papa pero naririnig namin na galit ang magulang namin. Kaya napilitan na kami ni Tupi na lumabas ng bahay. Papa, wag na po kayong magalit kay Aling Guada. Iniligtas niya po kami. Sabi ko kaagad nang makalapit. Muntik na kasi nilang masaktan si Aling Guada dahil sa galit nila. Ayaw nilang maniwala na kusa kaming sumama sa bahay niya at hindi sa pilitang kinuha para gawin ang masamang binabalak umano nito. Kami na mismo nito ang nagpaliwanag sa kanila noong totoong nangyari. Saka pa lamang noon kumalma si Papa. Humingi na rin sila ng pamanhin sa pambabato ng bubong at sa masasamang sinabi nila kay Aling Guada. Matapos nilang mag-usap-usap at magpasalamat ay nagpaalam na kami ni Aling Guada. Mag-ingat na kayo sa susunod. Dito na kayo lagi dumaan sa may tabing ilog para mas ligtas kayo. Mas ligtas kayo dito, sabi pa ni Aling Guada. Hinatid niya na kami palabas sa kasukalan para masiguradong ligtas kaming makakaalis noon. Sising-sisi naman sina Papa sa ginawa nila sa matanda. Nakahinga na rin sila ng maluwag dahil pareho kaming ligtas ng pinsan ko. Inireport nila kinabukasan yung muntik ng pagkuha sa amin ni Tope. May mga nakakita din sa puting van bago yon nakaalis sa sityo namin. Nagtataka sila kung bakit napasok na ng ganon ang sityo namin samantalang lubak-lubak pa ang daanan. Mula ng araw na yon ay sinundo na kami ni Papa sa eskwelahan tuwing uwian. Nagpapalitan sila ni Tito at kapag pareho silang may trabaho, si Mama naman ang sumusundo sa amin. Nakakatakot at nakakatroma ang naging karanasan namin sa Sipay, Papa Dudut. Pero mas tumatak sa amin ni Tope ay yung napagkamalan naming aswang si Aling Guada. Napag-isipan namin siya ng masama, ganun din ang mga taga roon sa amin. Kaya tuwing nagkukwento sila ng kung ano-ano tungkol kay Aling Guada, kinokontra namin kaagad yon at sinusubukan naming baguhin ang kung anumang iniisip nila dahil sa totoo lang ay mabuting tao naman si Aling Guada. Naging biktima lang talaga siya ng mga maling kwento at paniniwala tungkol sa kanya. Nakakalungkot na may mga taong likas na masasama ang loob. Pero may tulad pa rin ni Aling Guada na napagbibintangan dahil lamang sa klase ng pamumuhay na meron siya at sa itsura niya. Matagal nang pumanaw si Aling Guada at nakakatuwa na unti-unting nagbago ang tingin sa kanya ng mga nakakakilala sa kanya. Batid ko po, Papa Dudut, na marami pang tulad ni Aling Guada na madalas ay napag-iisipan ng masama at nahuhusgahan dahil na rin sa itsura. Sana tulad niya ay mabigyan din sila ng pagkakataong makilala muna bago makatanggap ng mapanghusgang makakasira sa pagkatao nila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po and God bless sa inyong channel. Lubos na gumagalang, JJ. Maraming salamat kay JJ sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at tunay na madali lamang para sa ibang tao ang manghusga dahil sa panlabas na anyo. Pero minsan kung sino pa talaga ang mukhang matino ay siya pa ang tunay na masama ang motibo. Marami tayong maaaring katakutan, sa isang iglap ay maaari din tayong mahusgahan. Kaya mahalaga na ang lahat ng salitang ating binibitawan ay pinag-iisipan muna ng mabuti. Nang sa gayon ay wala ng Aling Guada pa na mabiktima ng masasamang kwento at paniniwala. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.